Ganda ko, guys. So, hi everyone, this is Allison. And you're probably wondering, bakit nag-vlog tong tsaka na to? This is a requirement. And this is going to be a series of videos. Kasi nga, for our isang major, we are tasked to do like an OOP system and kailangan naming i-vlog yung progress every week. So yeah, this is going to be episode 1. And ayun na nga, ano ba yung FCO namin na yun? Like yung sa FCO namin, kasi we are tasked to do an object-oriented programming system. Tapos, need na may apply namin dun yung mga napag-aralan or mapag-aaralan namin here kasi we're using C++. Tapos ngayon naman, even though dun sa last na FCO namin, nakagawa na kami ng system, parang kulang pa siya. I think that those are the basic functions ng C++. And here, I think this is going to be the next level kasi nga, yung system dapat is merong parang ayun, may classes na. And then, next is encapsulation. Meron din dapat parang inheritance and polymorphism. I think we're going to apply that here. Tapos ngayon naman, for this video, I think we're going to talk about na lang muna kung ano yung gagawin natin na system. And for me, like frankly lang talaga, gusto ko yung madali lang gawin. Kasi nga, nag-volunteer na din ako na ako na yung magko-code. So, ayaw kong pahirapan yung sarili ko. Syempre, Kaya ayun, iniisip ko, ano ba yung madali? Like, parang ano ba yung madali na, like, very straightforward na system given dun sa mga, sa syllabus. Like, yung dun sa mga choices sa syllabus. I think I'm going to post it here na lang para makita nyo. And naisip ko, girl, I think we're going to have payroll system na lang. Like, payroll management system. And also, ewan ko kung anong iisipin ng ibang kasama ko. Kaso nga lang, wala na kayong choice. Yun yung gagamitin natin. Pero this is going to serve as like brainstorming na lang. Pero, girl, yun yung gusto kong gawin. Well, anyways, bakit ba yun yung gusto kong gawin? I think it's going to be easy. Hindi naman sa easy. Parang magiging basic lang siya. Hindi siya masyadong complicated. Tapos ngayon, ang naisip ko na lang din is, syempre payroll management system siya. Parang yung mga functions na may ilalagay natin is going to CAD functions lang din siya. So, create, read, update, at saka delete. And then, dadagdagan na lang natin siya nung mga sinabi ko kanina na parang medyo advanced na functions ng C++. So, ayun. I think, oo nga. Yun na lang. Wala na kayong magagawa. Magpe-payroll management system na lang tayo. So, ayun. Yun lang naman yung input ko. And, see you guys on the next vlog. Oh yeah, see you guys next week. Hi, I'm Bisindenes Manila and I'm in the middle of Baguio. And probably I'll pick for our FCO is yung vehicle rental management system, since mas ma-apply siya in real life. And mas matatrack namin kung anong type of vehicle yung nirenta ng client, kung mapa-van, mapa-motorcycle, and etc. And also, mo-hold yung every information for the client, especially yung the day na irarentahan niya, and also the day na mababalik niya yung vehicle na nirenta niya. That's it. So, good day everyone. My name is Mark James Romero from BSI Tereg. So, pwede niyo po akong tawaging MJ na lang kasi yun naman talaga yung tawag sa akin ng mga second year. So, pag-usapan po natin yung online ordering management system. So, ano nga ba yung ordering management system? So, ito po ay system na tumutulong upang ma-open yung negosyo, mapalago yung negosyo natin. Kunwari, makatanggap o makapag-manage ng order gamit lang po ang internet. So, napakalaki ang halaga ng internet yan kasi di mo naman po magagamit yung online ordering kasi nang walang internet, di ba? So, for example po, yung Grab food. Pwede po tayo mag-order ng food natin kahit nasa bahay lang po tayo. Basta may internet ka lang po at make sure na naka-login ka or naka-sign ka sa mismong app. Para po mabilis po ang proseso ng online ordering ngayon kasi dami na pong gumagamit ng online ordering ngayon. Halos lahat ata ng tao ngayon gumagamit na ng online shop. Pati din po sa TikTok, same lang din po sa TikTok, ang daming gumagamit kasi mag-add to cart ka lang po ng order mo para po mabilis yung pagdating ng order mo.
mga ilang days lang po ata po 3 days or 2 days lang po ata, makakuha mo na yung order mo. So sa Grab naman po, mabilis lang po yun. Kunwari pag nasa Manila ka, ang bilis lang po ng proseso sa Manila. Nung nasa Manila po ako, gumagamit po ako ng Grab Food. Tuwing nasa bahay po ako, kasi tinatamad din po ako lumabas. Kailangan natin, kunwari nag-order ka na po sa Grab, nag-order ako ng burger, mga ilang minuto lang, dumating na agad yung order ko kasi mabilis lang talaga ang proseso pag online order yung ginamit. So, yun lang po. Thank you. Good day everyone. My name is Kinjan Basa, base IT Reg. Andito ako ngayon para pag-usapan natin ang dormitory system management. Ang dormitory system management naman ay lalong-lalo na doon sa mga estudyante na kailangan natin ng mas madaling proseso at paano natin sila matatrack or kailangan nating mas madaling ma-monitor ang isang bagay o isang tao sa dorm natin. Especially dun sa mga hindi naman lahat nagtatagal sa isang room or isang dorm na kailangan nating mapanatili ang mga track ng isang room kung may lalabas, mga ganon, kung sila ay papasok, mga ganon, kasi minsan di natin alam kung sino na yung pumapasok o hindi. So ang dormitory system natin na ay mapapadali natin yung trabaho para hindi na natin kumbaga mamanual yung mga bagay na may mga pumapasok, may mga nag-out, ganun. Nahihirapan tayo kapag mano-mano. So guys, ang dormitory ay nakakatulong lalo na sa security at sa overall ng mga experience ng students. Yun lamang po. Thank you.